Hello, good morning po sa bawat isa. Sana po ay nasa mabuting kalagayan no matter what, kahit minsan may problema. Pero ang mahalaga, blessed na po tayo. Amen? Kung ating pinagmamalasakitan yung mga bagay ng spiritual, which is dito sa ating papaksain, lalo nating makikita yung kahalagahan at ano ba talaga yung iniligtas at pinahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Napaka-powerful po talaga yung Matthew 6:33. Yang sinasabi niya na, "But seek ye first the kingdom of God," which is, sa ating panahon ngayon, naintindihan natin na ito ay heavenly, spiritual. Bakit? Kasi tingnan ninyo, wala pa dyan yung bagay na material. Ito yung pinapauna ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God, which is yan po spiritual and heavenly, and His righteousness. Mayroon daw po kasing nagtanong na paano masisik yung kingdom kung ito ay spiritual? Paano mo makikita raw yun kung yun daw ay spiritual? Parang pagka sa salitang pilosopo, parang mahirap ngang makita, no? Kasi pinahahanap, pinauuna ng Diyos yung kanyang kaharian, tapos ang sabi, yun daw ay spiritual. Kung spiritual daw, hindi raw makikita, hindi raw mahahanap. Ang nalimutan po yung may karugtong, and His righteousness. Yan. So, doon sa salitang at ang kanyang katwiran, makikita natin yan. Yun po yung sinasabi sa Romans chapter 1, 16 and 17. Tingnan natin. Sabi niya ni Pablo, sapagkat hindi ko kinahihiya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Di ba? Sapagkat ito raw ang for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. And then yung verse 17, dito na yung makikitang malinaw. For therein, yan, doon daw sa gospel of Christ, na kaligtasan, is the righteousness of God revealed. So, doon daw makikita yung righteousness ng Diyos na ipinapahayag lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. From faith to faith. Ganun ka-importante po yung pananampalataya at alam natin na ang pananampalataya nanggagaling sa salita ng Diyos. As it is written, gaya ng nasusulat, the just, ang matuwid, shall live by faith. So mabubuhay tayo talaga sa pananampalataya. Ganun po ka-importante yung ating pananampalataya. At ang faith natin sa New Covenant is through the Word of God, through the Scriptures, lalo na yung focus at pinakapuso ng Diyos ay yung gospel of Christ na ating ngang pinauulit-ulit, kinakabisa, at lalo nating nililinaw at lalo nating inuunawa sa ating buhay. Ano po? So meaning, seek ye first the kingdom, spiritual, at yun nga po ay nasa salita ng Diyos. Doon natin makikita sa gospel, kapahayagan ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo. And then, ang pangako ng Diyos, and all these things, kasi nga ang context ng pag-uusap na yun sa Matthew chapter 6, na huwag na kayong magsitulad ng mga kagaya ng mga Gentiles. Sumisimbolo ng kausap ng Panginoon ng mga Hudyo that time, ini-illustrate niya na ang mga Hentil kasi walang Diyos. Walang alam sa mga bagay ng kaharian ng Diyos. Kaya focus lang ang isipan ng mga Gentiles kung ano ang kakanin, iinumin, isusuot, material, physical, di ba? Earthly. At kung ano ang bukas. Di ba? Sunod-sunod yun eh. Sabi pa nga doon hayaan nyo nga ang araw ng bukas ang siyang mabalisa. Kasi pag nga naman nakapokus lang ang isipan
yung isipang panlupa, yun po yung isipan lamang ng taong walang pananampalataya. Kasi ang believer talaga, hindi lamang yung nagko-confess na siya, naniniwala sa Diyos, religious, nagpapakabait dahil natatakot sa Diyos, pero walang time at walang panahon sa mga spiritual things, which is the Word of God. Nakuha nyo? Kaya yun ang, sabi nga, dito, sa pag-aaral natin, tayo binigyan ng isip, hindi kagaya ng hayop. Malawak ang ating pangunawa. Meron tayong espiritu ng Diyos, kaya yung mga bagay ding spiritual, hindi pwedeng hindi rin natin ito maiintindihan at maa-analyze natin ng lubusan. Madidistinguish mo, paano ba talaga ang pagiging anak ng Diyos? Yun nga. Unang-una, maraming mga tao hindi lubusang nauunawaan yung layunin ng Diyos at kung ano yung kanyang iniligtas sa atin, yung kanyang pinahalagahan sa buhay ng isang tao from the very beginning. Ayan. Sapagkat habang tumatagal yung ating pag-aaral, doon pa lamang po natin matutuklasan yung kagandahan ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At yung antas ng kagalakan mo, yung joy, yung sinasabi ni Pablo na manggagala kayo palagi, even sa panahon ng mga tribulasyon, panahon ng mga pagsubok at problema, hindi naaapektuhan yung pananampalataya mo, yung joy ng binigay ng Diyos. Habang tayo nakatutok sa salita at lalo na sa mga ginawang pangako ng Diyos sa ating buhay, makikita natin, pataas ng pataas ang antas ng kagalakan mayroon ng isang mananampalataya. Pataas. Pag sinabi mong pataas ng pataas, napupuno ka. Napupuspos ka. Kasi ang focus mo, ang pinahahalagahan ng isang mananampalataya ay yung salita ng Diyos. Kaya natandaan niyo ba yung topic natin last Sunday? 1 Thessalonians 2:13. Dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid. Yun ang pinagpapasalamat ni Pablo eh. Even na matindi yung persecution, matindi yung kanyang nararanasang mga pressure at that time, pero nagpapasalamat siya sa Diyos. Bakit? Ano yung kagalakan niya? Na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos, yan, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao. Di ba? Dapat ganito yung level ng ating pagtanggap, pagmamahal, pagpapahalaga. Kung bakit pinapriority mo ay spiritual things, heavenly things, kasi ang salita ng Diyos galing sa Diyos. At asaan ang Diyos? Nasa langit. Mamaya pag-aaralan natin yung, dadagdagan natin ng pagkaalam yung heavenly, na tayo ay nasa heaven na rin. Although tayo ay nasa place pang ito. Yan. Tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao. Kung hindi ayon sa katotohanan, salita talaga ng Diyos. Pagkatapos, tinitiyak ni Pablo na ito'y gumagawa. Kaya po sinabi ko na hindi pwedeng walang mangyayari sa buhay ng isang mananampalataya na ganito yung kanyang ginagawang pagtanggap, pagpapahalaga doon sa salita ng Panginoong Jesucristo, lalo na yung Bible. Ang sabi ko nga po, tayo nakakawala na doon, separated na po tayo eh. As time goes on, di mo napapansin, separated na tayo ng Diyos sa kaisipan. Yung sinasabi ng Bible na nasa atin ang pag-iisip ni Kristo, habang tinatanggap mo ang salita ng Diyos, sapagkat ang Bible naman, walang ibang focus kung hindi yung kanyang layunin na tayo ay maging anak niya, na tayo ay maligtas. Yun yung sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Tingnan ninyo. Powerful din po ito eh. Lahat naman ng salita ng Diyos na ang revelation is patungkol sa kanyang pangako is very powerful. Kaya lang kailangan natin itong makita ng makita.
Sabi diyan, ayon sa pagkapili niya sa atin. Paano ba niya tayo pinili? Bago pa itinatag ang sanglibutan. Isipin niyo yan. So i-picture mo sa iyong isipan na yon ang isipan ng Diyos. Sa pagkapili niya, sa pangarap niya, na bago pa itinatag itong mundong ito, upang tayo ay maging banal at mga walang dungis sa harapan niya, sa pag-ibig. Ang tao na pinili niya, ang tao na inisip niya, bago niya i-create, ay nakaprograma na sa kanyang isipan kung ano yung magandang mangyayari sa kanila. Papaano sila magiging kagaya niya na banal at walang dungis. At sabi diyan, sa harapan niya, sa paningin niya, sa pag-ibig. At yung pag-ibig doon, yung pag-ibig niya, lalo na nung ibinigay niya si Kristo. And then, tuloy natin. Diyan magiging banal at walang dungis. Na tayo itinalagay niya, tinutukoy niya dito yung mga mananampalataya. Yung mga anak kay Kristo, yung mga anak niya talaga. Na tayo itinalagay niya nung una pa sa pagkukupkop. Pag sinabi pong pagkukupkop, yung pangangalaga ng Diyos. Na tulad sa mga anak, yung adoption as sons, yung pagkukupkop ng isang anak, mararanasan ng tao na kanyang lilikhain sa paanong paraan? Sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya. Walang iba kung hindi talagang bago palikhain ang mundo, itinalaga na niya na ang lahat ay magiging banal, walang dungis at makakaranas ng kanyang pagkukupkop sa pamamagitan lamang nino ng Panginoong Hesukristo. At yun ay sa pamamagitan lang ng Tree of Life. Ito yung puno. Sa pamamagitan lang ni Kristo. Before the foundation of the earth, yan na yung nasa isip ng Diyos. Kaya ang Bible, matitiyak natin ng lahat ng nilalaman nito para hindi tayo mahirapan na maunawaan. Kasi pag binasa mo lang ito ng wala kang background sa kung ano ang isip ng Diyos, ay mahirap maintindihan. Magkakawating-wating ang iyong isipan at mawawalan ka ng gana. Ang hirap namang unawain yan, Biblia. Kung hindi mo alam na talagang ito na pala yung purpose at layunin ng Diyos. Kaya, malinaw din ang sabi ng John chapter 5 verse 39. Tingnan ninyo. Mismong si Jesus ang may sabi sa mga Hudyo. Sabi ni Jesus, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Or saliksikin ninyo. Search ye the scriptures. You search the scriptures. Tanong, hindi mo makikita ang buhay na walang hanggan pag hindi talaga sinaliksik. Diba? Kausap niya mga Hudyo dyan kasi priority niya ang mga Hudyo, primarily para sa mga Hudyo, para yung pinakapuso ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, alam naman nila na ang layunin ng Diyos magkaroon ng tao ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang yung pampisikal. No? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip nyo na ang mga yon ay meron kayong buhay na walang hanggan. So ito yung pinakamaganda, bakit mo sasaliksikin ang Bible? Bakit mo pag-aaralan ang Bible? Kasi ang ipinapahayag ng Biblia, ng kasulatan, ay para magkaroon ang tao ng buhay na walang hanggan. At understood yan ng mga Hudyo na yun ang pinaka-importante. Kaya lang, tangay na tangay ang marami sa mga bagay ng physical, panglupa, earthly. Diba? So ang pinakapuso ng Bible, ulitin ko, hindi yung panglupa lamang. Ang pinakauna ay yung eternal life. Kaya sabi yan, mayroon kayo ditong buhay na walang hanggan. At ito, ano yun? Yung Bible, kasulatan, ang nagpapatotoo. Pag sinabi po nagpapatotoo, testify, para makilala mo, para wag kang malito, para wag kang walang alam, ang kasulatan ang ating pag-aralan. At ang mga ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya nga po, kung titingnan natin, ordinaryo na lang ito Nakamulatan natin mga mananampalataya or mga Catholic tayo, mostly Catholic, na may Bible. Pero hindi naman natin yun natutunang nakagisnan na basahin at pag-aralan, pahalagahan. Ang unang na-value natin, sumimba, maniwalang merong Diyos, matakot sa Diyos, magpakabait. Kailangan meron kang good manner and right conduct. Doon tayo, yun yung nauna Pero yung
masanay tayo bilang mag-aral at pahalagahan ng salita ng Diyos at ituro antemano na tayo dapat ay mag-aral. Hindi naman talaga nangyari yun eh. Ang problema, sang-ayon dun sa ating paksa, kung kaya sa scientific view ng mga neuroscientists, na-identify na mayroong dalawang set ng kaisipan ang tao. Yun yung subconscious mind na focus sa katawan, yung dikta ng katawan, yung emotion mo, yung senses mo, yung feelings mo, para maging maligaya ka, para maging masaya ka. Ito yung unang nagdikta. Kaya nagkaroon tayo ng pag-iisip na yung tinatawag na subconscious, ibig sabihin, yung isipan na dikta ng laman, nagdikta ng mga bagay na panlupa. Wala tayong malay sa mga bagay na panlangit. At yung conscious mind, yun talaga yung isip. Sabi diyan, ang subconscious mind ay hindi niya alam talaga ang kanyang ginagawa. Ngunit dahil sa ito ay nakasanayan, nakagawian, na dahil sa transmission, ito yung tinatawag na old mind, ay yun ang kilos, yun yung gawi at napahalagahan, na value. Tanong ko nga nung araw, sabi ko, bakit yung ibang simbahan, ano sila? Nakagis na laging sumisimba. Lalo yung ating mga ninuno, palasimba sila. Kasi yun ang naitatak sa isipan, yun ang na-values. Kung ano yung na-values, na iturong pahalagahan, yun yung nakagawian, nakasanayan. But in reality, ngayon, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mali pala, dapat pala ang nauna talaga yung katotohanan ng pag-aaral dahil ito yung manual. Ang totoo nga, narinig ko noong araw, bawal magbasa ng Bible. Ang dapat meron lang karapatang magbasa ng Bible, yung mga ministro, yung pare, yung mga leader. Pero yung pangkaraniwan nating mga tao, bawal. Galing pa yan sa mga praile. So matagal yung nakagisnan. Kaya walang nagpapahalaga, nagbabasa ng Bible. Alam niyo po yung sinasabi ko ito, sabi ko, habang nagtatagal, natutuklasan mo, ang laki nung dapat mabago. Okay, nagpapasalamat tayo sa Diyos, step by step, nagkaroon ng progress. As time goes on, nabuksan yung ating isipan na si Kristo lang, si Jesus lang. Noon, ang dami nating tinatawag. Di ba? Na mediator. Pero as time goes on, yung mga very familiar na Bible verses, mabuti na lang, nakamit natin. John 14:6. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come unto the Father except by me. Tinanggap natin yon. John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Nakita natin si Jesus lang pala. So unti-unting nabaklas yung ating mga isipan, unti-unting nabaklas dun sa dati nating nakagawian at nakagisnan. Pero hindi biro yun, hindi basta-basta yun. Kasi kung ano yung na-values, hindi madaling bitawan. Tama? Diba? Kumbaga sa proseso yan. Yung iba, hindi na i-give up yun dahil dyan ako nagising, yan na yung aking nakamulatan, yan yung pinahalagahan ng aking mga magulang at ninuno, dyan kami mananatili. Yun ang binalyo. Hindi na value yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ngayon, eto na yung kagandahan. Unti-unti, naunawaan natin ng maliwanag na talagang ang gospel na dala ng Panginoong Kristo is eternal. Kung bakit sinabi yung Matthew 6:33 na matagal na naig sa ating isipan, pero as time goes on, nagiging maliwanag na pag hinanap mo at inuna mo ang kanyang kaharian, focus ka sa spiritual things. Dahil eternal and heavenly, makalangit, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero ito yung struggle. Babahagyan natin unti-unting na-adjust na pumokus tayo sa Bible. Ano pa rin ang problema? Problema pa rin natin ay yung mga bagay na ating pinagmamalasakitan at kabalisahan, paano na tayo makakasurvive sa buhay, sa pangangailangan, sa pagkain, sa iinumin, sa isusuot, sa pag-aaral para sa future. Di ba? Pero hindi naman ipinaalis ng Panginoon eh. Dilinaw lang niya na ang mga hentil, ang mga unbeliever, na walang paniniwala sa Diyos, ay yan ang kanilang focus.
Kaya para niya mahila, talaga doon sa pinaka-purpose ng Bible, ang unay ang mga Hudyo, ang sabi niya, unahin ninyo ang aking kaharian. Paano ba natin naiintindihan yung unahin? Sisimba ka lang? Maniniwala ka lang na mayroong Diyos? Hindi. Ito lang po yun. About sa ano talaga ang nilalaman ng Biblia. At sabi ng John 5:39, ang kasulatan, ang tinutukoy lang ng kasulatan, siya. Dahil ito na yung isipan ng Diyos. Ang Bible din ang nagpapaliwanag na before the foundation of the earth, ito na yung pinakapuso ng Diyos. Paano tayong mabibigyan natin ng lugod ang Diyos? Kung ano yung kanyang isipan, naniniwala ako, mag-a-agree kayo rito. Kung ano yung kanyang isipan, kung ano yung kanyang layunin talaga, at pinakapuso, ano yon? Tungkol kay Kristo, nakasulat dito, mag-a-agree tayo sa Kanya. Maniniwala tayo sa Kanya. Na talagang ito yung ating pahahalagahan. Kasi, ang Bible is about sa eternal life. At, hindi naman niya tayo pinapaalis na mawala sa physical needs. Pero sabi niya, yun muna inyong unahin. And all these things, at ang lahat ng mga pangangailangan nyo, ay idaragdag ko. Amen. Ito yung ikinatutuwa ako, nakatutuwa ako, sabi ko, salamat Panginoon, hindi ako magaling, hindi ako mahusay, maraming mahusay. Pero yung diwa, yung kaisipan ng Diyos ay nauunawaan natin. At ang sekreto ay maging seryoso ka sa pag-aaral at pagpapahalaga sa Kanyang salita. Kung hindi ganito, ay wag na tayong Di ba sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay na mag-uli, kumain na lang tayo at tulog at mamatay. Kung ang buhay lang talaga ay walang eternal life, at walang pagkabuhay na mag-uli. Makikita mo yun sa 1 Corinthians 15, nang pinaksa ni Jesus ang tungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Bakit? Kasi mayroong mga tao na, wala namang pagkabuhay na mag-uli, kaya mahalaga yung buhay sa lupang ito. Aagawin lang niya ng oras natin para tayo ay dapat sana marami na tayo maasikaso mga bagay dito, tapos aagawin pa lang yan. Yun ang isipan nila. Kaya sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, tayo ang kahabag-habag ang kalalagayan natin. Na wala pala namang pagkabuhay. Ba't tayo mag-aaksaya ng panahon? Di kumain na lang tayo, matulog, bumuha. Tapos, parang hayop, mamamatay rin lang naman tayo. Di galingan na natin sa lupang ito. Parang ganon. Pero hindi yun ang purpose ng Diyos. At hindi doon nakapokus ang antas ng kagalakan at kaligayahan natin. Naiiba na ang isipan ng mga mananampalataya. Kung bakit sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 16, tinan ninyo. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Sino? Upang siya'y turuan niya. Para madaling maturuan ng isang tao ng Diyos, kailangan alam niya ang isip at puso ng Diyos. Ano sabi diyan? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Tiniyak ni Pablo na ang mga mananampalataya na talagang naniniwala at nakikipag-isa sa Diyos, nasa kanila yung pag-iisip ni Kristo. Ito nga yun. Ano ang pag-iisip ni Kristo? Ang kaharian niya ay daladala niya. At ito nga ay heavenly, eternal, spiritual, hindi physical. Kaya, ano sabi niya sa John 6:63? Di ba? Makukunik mo naman lahat ang katotohanan eh. Hindi mahirap maunawaan pag naging familiar na sa atin ang plano at layunin ng Diyos. Tingnan niyo, ang Espiritu. O pag sinabing Espiritu, nakikita ba yan? Nahahawakan ba yan? Paano mo mapapakinabangan ng Espiritu? Sabi diyan, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman, o yan, nililinaw naman tayo eh, walang anumang pinakikinabang. Ang totoo nga, yung laman at saka espiritu magkalaban, di ba? Di ba sabi ng Galatians 5:17, kung hindi ako nagkakamali, ang nasa ng laman ay laban sa espiritu. At ang nasa ng espiritu ay laban sa laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya tama yung sabi ni Jesus, sa laman, walang anumang pinakikinabang. Ibig sabihin, hindi yan pwedeng mag-agree. Ang sabi niya, ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Pag sinabing espiritu, pawang buhay, eternal, heavenly.
hindi mo mahahawakan na kagaya sa physical. At mapapakinabangan na kagaya sa physical na kinakain natin, nahahawakan natin, nakikita natin, na-enjoy natin. Iba yan. Pag sinabing espiritu. At pag sinabing nagbibigay ng buhay, tumutukoy po yan sa buhay na walang hanggan. Hindi yung buhay lamang na mabuhay ka, huwag kang mapahamak, huwag kang maaksidente. Pagka ganun, tama yung mag-aanting-anting. Mag-anting-anting na rin tayo. Kung physical lamang ang kaligtasan. Di ba? Marami nagkukwento, totoo naman yun. Yung mga mayroong mga kabal, na kahit barilin, hindi namamatay. Pero pagka binaril mo sa ulo, sa bugang ulo, patay. Di ba? So meaning, maraming nakakagulo sa isipan ang akala ko nung araw, nawili ako sa anting-anting. Akala ko yun yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ang kaligtasan nasa isip ko, sa physical. Kasi bakit? Babarilin ka, hindi ka tatablan. Tatagain ka, hindi ka tatablan. May kabal ka. Pero ngayon, parang nawawala na yan eh. Di ba? Anting-anting na kung ano-anong gagawin. Pagka daw may kaaway ka, pagka nagwika ka ng para siya ay sumuko. Alam ko pa yata yung devotion noon. Suko ang lisom ya talubli di pati lamtam sa tenyam kureyam sukuhum. Susuko yun. So, pagalingan, payabangan. Pero pa sa espiritu, walang magiging mayabang. Sa espiritu, mapagpasalamat ka, meron kang katiyakan na yung espiritu mo nasa langit na, yung espiritu mo pinaghaharian na ng Diyos according to the gospel, na yung espiritu mo matuwid na, binanal na, may buhay na walang hanggan na. Amen. May hihigit pa ba doon? Yan. Meron po bang hihigit pa doon? Ang problema, ang struggle sa atin, lahat naman dito tayo tinatamaan eh. Ang struggle sa atin, laging ang nakikita ng ating lamang sa ating kaisipan, physical, material needs. Hindi naman masama. Sabi ng Panginoon, unahin niyo muna ang kaharian at ang aking katwiran. Idadagdag naman ng Diyos yan. Huwag kayong mabalisa kung ano yung kakanin. Masdanin niyo yung mga damo sa parang. Masdanin niyo yung mga ibon sa langit. Gumawa pa nga siya ng ilustrasyon para madali siyang maintindihan. Kaya lang, pag ang isip ng isang tao walang gana sa mga bagay na espiritual, yun ang problema. Pag ang isip ng isang tao, hindi niya tinatanggap ang salita ng Diyos, kagaya talaga ng salita ng Diyos at hindi kagaya ng salita ng tao, minsan nga, napapahalagahan pa natin ang salita ng tao. Mas nakukumbinsi pa tayo ng tao. Mas nakukumbinsi pa tayo ng reasoning ng tao kaysa sa pag-iisip ng Diyos na nasa kanyang mga salita. Kaya sabi ko nga, ito yung problema, yung nabanggit ko na yung renewal of the mind, proseso yan. Ang sabi diyan kasi, sabi dito, ngunit kung dumating ang panahon ng nagkaroon ng new mind, medyo confused pa rin at syempre nananaig pa rin yung nakagawian at nakasanayan, yung subconscious, yung lumang isipan. Why? Kasi dumadaan kasi ang isang mananampalataya sa pagkasanggol, baby. Lahat naman tayo, dumadaan tayo sa baby Christian. Ang baby Christian, wala pang masyadong muwang at wala pang masyadong alam. Hindi pa siya masyadong gising. Diba? Unti-unti pang nagigising at namumulat yung kanyang isipan. Dumadaan pa tayo sa ganon. Pero dapat, habang tumatagal, focus talaga tayo at pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos. Sabi niyan, unless na patuloy na lumakas at lumago ang new mind. Ano yung new mind? Yun yung mga born again. Yun yung naniwala kay Kristo. Na siya nga yung conscious mind. Yung may kamalayan. Yung talagang ikaw. Itong physical, sasakyan lang natin ito. Itong katawang ito, sasakyan lang natin ito. At alam natin ito
habang tumatagal, kahit iniingatan mo, pinakakain mo, nagtitake ka ng medicine, kung kinakailangan nagpa-check up, nagpapa-check up ka, pero ano man ang mangyari, habang tumatagal, ito ay pauwi ng pauwi sa kahinaan. Ito yung body. At yung conscious mind, mapapansin niyo ba? Minsan ang umiidad lang at nanghihina yung ating katawan. Pero yung isip mo, hindi nagbabago yon. Yung isip mo na parang yung malakas ka pa, pero yung katawan mo lang ang bumibigay na. Pero yung isip mo, hindi yan umiidad. Nagmamature yan as time goes on. Kung ano ang pinag-aaralan niyan, kung ano ang pinopokus niyan. Kaya kapag ang pinopokus niya na mga bagay ng karunungan ng mundo, kaalaman lamang sa mga bagay na panlupang ito, ay doon lang yung lalago. Pero pag napabayaan at nawaglit yung salita ng Diyos, na yan ang pagkaing espiritu. Di ba sabi ni Jesus, the word that I speak unto you, they are spirit and they are light. Yun yung nagbibigay ng eternal life. Amen po ba? Di ba? The word that I speak unto you, yun ang problema. Kung ano yung pinahahalagahan mo. At the same time, yan po din ang talagang pagsamba sa Diyos. Yung sasambahin ninyo, yung sinasabi ni Jesus doon sa babaeng Samaritana na na-encounter niya sa Samaria ba yun? Doon sa may balon. Darating ang oras, kasi nagtatalo sila, doktrina. Doktrina kung saan talaga sasambahin ang Diyos. Sa mga Hudyo, sa mga taga Jerusalem, doon sa Jerusalem. Kasi naandoon yung templo. Sa mga Samaritano o Samaritana, Samaria, sa bundok nila. Dahil yun yung tinuro ng kanilang mga ninuno, yung aral na yun, doktrina. Kaya sabi ni Jesus, sinasamba ninyo yung hindi nyo nakikilala, pero sinasamba namin ang aming nakikilala. Darating ang oras, sinasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus doon sa babae, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama. Saan? Sa Espiritu. Pansinin niyo yung Espiritu dyan. Small letter E sa Tagalog. Sa English yan, small letter S. The words that I speak unto you, they are spirit and they are truth. So, yung sinasabi na they are spirit and they are truth. Sabi yan, but the hour cometh and now is when the true worshipers, yun daw mga tunay na mananamba, shall worship the Father, sasambahin ng Diyos. Saan? In spirit and in truth. Di ba yan? The word that I speak unto you, they are spirit and they are truth. So wala yung pagkakaiba kung hindi salita ng Diyos. Shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father, sapagkat hinahanap daw ng Ama, seeketh such to worship Him, ang mga ganong mananamba. Yun ang nakalulugod sa Diyos, at yan ang tunay na pagsamba, mga kapatid. Nung araw, focus lamang tayo sa pag-awit. Sambahin natin, sambahin. Kaya ang tagal-tagal ng pag-awit. Ang tagal-tagal ng pag-awit. Inaantay na yung, kailangan pag may umiiyak na, pagka mayroong mga sumisigaw na, yun na. Doon lang titigil. Bakit? Kasi na-reach na raw yung pagsamba sa Espiritu. No. Doctrine ng tao yun. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang talagang pagsamba sa pagtanggap sa kanyang salita. Kung nananampalataya ka. Kung tayo ang lalagay sa Diyos. Kasi nasa atin naman ang pag-iisip ng Diyos. Kung i-illustrate mo ito sa iyong pagmamahal sa iyong anak, pag nagmamahal ka sa iyong anak, hindi ka makatitiis, sasabihin mo anak, ang maganda ganito. Ang di mo lang alam kung i-appreciate ng iyong anak, yung ituturo mo. Lalo na ang Diyos. Kasi ang nasa isip ng magulang, pag mahal niya yung kanyang anak, papayuhan niya to. Tuturuan niya, pag-aaralin niya yan kasi gusto niya, ayaw niya na maging hindi maganda buhay nung kanyang anak. Yun ay concern ka lang sa kanyang physical, sa future niya, dito sa lupang ito. Pero ang Diyos, kaya siya nag-iwan ng kanyang salita para sa buhay na walang hanggan. Para sa kaharian ng Diyos.
ang gusto niya makapiling niya tayo magpakailanman. Amen? Ganun siya magmahal. Kaya yung kanyang salita, iniwan niya para yun yung magbigay ng instruction. Makinig po kayong magaling sa akin. Makita niyo yung kagandahan ng journey natin. Yun yung nakalulugod sa kanya. For this is good, ito ang mabuti, and acceptable at katanggap-tanggap in the sight of God. Ibig sabihin, nakalulugod. Ito yung mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na tagapagligtas. So, di ba? Doon pa lang, God, our Savior. Saan tayo ba iniligtas? Who will? Siya ang may ibig. O, di ba? Gusto niya. Yun ang puso niya. Yun ang pagmamahal niya. All men to be saved. Lahat ng tao ay maligtas. So, ibig sabihin, isama mo na sarili mo doon. Kahit ano itsura mo, kahit ano kalalagayan mo, pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Who will? Siya ang may ibig. Pag-ibig niya yun. Na ang lahat ay maligtas. Tayo ay maligtas. Pero may karugtong. Ano yung karugtong? And to come unto the knowledge of the truth. Yun yung invitation. At makaalam ng katotohanan. Ano yun? Salita. Kasi yung salita niya, punong-puno ng pagtuturo, instruction, paggabay, at para makita natin kung ano yung kanyang isipan. Ang isang anak, pag nagmamature ang anak, doon sa pagpapayo, minsan, binabaliwala niya yung payo ng kanyang mga magulang, bata pa kasi siya, or immature pa siya. Pero as time goes on, habang siya ay nagmatagal, maaalala niya yung mga payo ng kanyang magulang, sasabihin niya, nauunawaan ko na yung ibig ng aking magulang. Nauunawaan ko na ang pag-iisip ng aming mga magulang. Bakit ganon? Hindi lang agad namin napahalagahan. Nagkakaroon siya ng realization na nauunawaan niya na ang pag-iisip ng kanyang magulang. Ganon din ang Diyos. Na kung hindi mo babasahin ang Bible, malabo na maunawaan talaga kung ano ang pag-iisip ng Diyos. Amen? Amen po ba? Diba? Makikita natin yung kagandahan nung Diyos, hindi tayo pinabayaan, kaya niya pinasulat yan eh. Ma-record. Pero tingnan niyo ang isipan ng karamihan. Buti nakawala tayo doon. Alam niyo yung signs and wonders. Marami naghahanap niyan. Tanda na yun ay talaga sa Diyos. Pero pagka sa signs and wonders ka magbabatay at hindi pa rin sa Scripture, mapapariwara. Maliligaw pa rin pala tayo. Maraming nabubudol ng mga nanghuhula, nasasabi yung tirahan mo, yung kalye, malay mo naman, kaya pala bago ka pumasok sa isang revival, sa krusada, kukunin ng biodata mo, magpaparegister ka. Pagkatapos hindi mo alam, high-tech na ngayon, habang nagsasalita, iyan ay ganyan. Para ma-amaze. Di ba? Sabihin na natin na meron siyang gift na nakakapanghula siya. Pero kung ikaw ay educated ng salita ng Diyos, 1 Corinthians 1:22, for the Jews require a sign. Require talaga sa mga Hudyo. Kaya maintindihan natin hanggang doon sa first century, laging may signs and wonders. Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Papatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit at ito'y gagaling. Magsasalita sila ng mga wika. Maano sila ng ahas, pero hindi sila mamamatay. Signs yun to believe kasi hindi pa kumpleto ang New Testament. May revelation about sa Gospel of Christ sa pamamagitan lang ng mga alagad, ng mga mananampalataya. Wala silang kasulatan doon. Ang meron lang sila, yung old scriptures. Tama po ba? Tama po ba? Kuhanin natin yung senaryo. Para sa mga Hudyo, require na sila humingi ng sign. Tingnan ninyo, doon sa Old Testament, ang ginagamit ng Diyos para magbigay ng instruction, prophets. Di ba? Mga propeta.
and even the priest, para sila'y paniwalaan, parang si Moises, nung isinugo ng Diyos, kung tinan mo yung tungkod na yan, kasi sabi ni Moises, hindi ako marikit magsalita, utal nga ako eh. Diba? Sa kahinaan nga ng loob ni Moises, sinama pa nga niya si Aaron para speaker niya. Paano sila maniniwala sa akin na ako ay sinusugo mo sa kanila? Anong sabi ng Diyos? Kunin mo yung tungkod, ihagis mo, naging ahas. Kuhanin mo, naging tungkod. Pasok mo yung iyong kamay sa parang sa loob ng kanyang sinapupunan ba? Tapos ay ilabas mo, nagkaketong. Ipasok mo uli. Tapos ilabas mo, wala nang ketong. Di ba? Signs yun. Para pag nagsalita siya sa mga Hebreo, pangalawa na lang kay Paraon, ang una dapat manampalataya na siya'y sinusugo ni Yahweh para sila'y palayain sa pagkaalipin sa Egypt, ay merong signs and wonders. And even yung mga prophets that time, para paniwalaan sila na sila ay mga sugo ng Diyos, merong dapat signs and wonders. Pero anong importante? Yung ipinasasabi ng Diyos. Yung signs and wonders, ginagamit lang yon para saan? Para paniwalaan kung ano yung pinasasabi. Kasi yun ang importante. Hindi yung signs and wonders. Okay. Para maunawaan ninyo at makawala talaga tayo doon sa religious system. Hanggang ngayon, maraming simbahan, dito pa rin dumidepende. Kailangan may signs and wonders. Pero ang importante pala, yung pinapasabi ng Diyos. Why? Kasi wala pang nakasulat that time. Ang mga sinasabi ng Diyos, ginagamit lang niya mga tao. Lalo na ang form of government in the Old Testament, nung wala pa yung paghahari ni Haring Saul, ni na David, ni na Solomon, wala pa yung mga haring tao, ang pinag-inagamit mga propeta. Ang Diyos ang naghahari. At kung ano ang gustong sabihin ng Diyos sa bansang Israel, kukuha siya ng prophet para yun ang kanilang pakinggan. Dapat may signs and wonders yun para maniwala sila. Okay? Kaya lang problema sa mga Hudyo, nainggit sila sa ibang bansa na merong taong hari, may mga leader. Doon sila, ang ganda-ganda sana ng kanilang kalalagayan. Yun ang kahinaan kasi ng tao eh. Palaging nadadala sila nung kung ano yung nakikita, naoobserbahan. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng Diyos. Yun ang problema sa tao. Hanggang ngayon, and even sa loob ng simbahan, ito pa rin ang problema. Hindi masyadong napapahalagahan na napakaspalad natin na ang revelation ng salita ng Diyos kumpleto na sa ating panahon. Amen? Okay, so doon sa mga first century believers, makikita natin na mana nila. Yun ang sistema ng mga Hudyo. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 1:22, for the Jews requires signs. Kasi yun talaga ang kanilang pamamaraan. Naghahanap lagi sila ng tanda. No, yun po yung kahinaan. Kaya doon sa first century believers, ina-apply pa yung lalakip ang mga tandang ito. Magpapalaya sila ng demonyo sa pangalan ko. Para Para paniwalaan nila yung kapahayagan ng mabuting balita dahil ano yung sirkumstansya? Wala pang written. O nagpapasimula pa lamang isulat noon yung new covenant according to the gospel, lalo na yung written ni Pablo, yung about sa kapahayagan ng mabuting balitang ginawa ni Kristong kaligtasan para sa lahat. Siguro kung maintindihan nyo ngayon, noon kailangan ng signs and wonders. Kasi wala pang nakasulat. Kaya kailangan ng mga apostol, ang mga believers that time, lalakip ang tandang ito sa mga magsisisampalataya para yung revelation nung gospel, tanggapin nila, panampalatayanan nila. Naiintindihan natin kung bakit kakaunti ang mga mananampalataya that time. Napakalabo pa ng revelation ng New Testament. Okay? So yun ang dahilan.
Pero sa ating panahon ngayon, kumpleto na ang kaalaman patungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil ginanap at ipinahayag ito ng Panginoong Hesukristo. Lalo na ni-reveal ang mystery ng gospel sa pagkatao ni Apostol Pablo. Mababasa naman natin yan. Andito yun. Ang dapat nating importanteng i-focus talaga, itong scripture, lalo na yung kapahayagan ng gospel, yung ating pinag-aaralan, na makikita natin, kay Pablo lamang po ito, lubusang nahayag. Kaya merong pagkakaiba yung 12 apostles o 11 apostles kay Pablo. Makikita nyo, si Pablo lang ang nagkaroon ng kapahayagan na Christ is the end of the law. While yung 12 apostol, nagpa-practice pa nung law. May mga pinapractice pa sila. Pero unti-unti, nagbabago. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang nakakalungkot, dinaanan natin, meron pa tayong law. Dinaanan natin ang application palagi ng salita ng Diyos, nakapokus dito sa physical, hindi sa mga bagay ng spiritual, heavenly things. So yun ang problema po. Ang paglago ng pananampalataya, kinakailangan magkaroon ng renewal of the mind. Sabi dito, it will take time, parang tinetrain ang ating body na dapat makumbinsi itong ating body na mas totoo yung salita ng Diyos kaysa sa karunungan ng sanglibutan. Kaya diba nabanggit ko last time sa ating pag-aaral na ang kalaban ng revelation ng salita ng Diyos, yung filosofiya ng tao. Pag pinag-aralan mo yung Bible, yung kaluluwa at saka yung katawan, kung talagang po-focus ka sa salita ng Diyos, iisa lang. Maraming talata po yun. Ewan ko lang kung matiyaga ka na, yung sa Gospel of Christ, yung meron tayong Gospel of Christ, yung ilang mga kabataan, kung babasahin nyo talaga yun, ang dami doon. Mga pag-aaral na tinitiyak na yung soul and body interchangeably ginagamit sa bilang tao as physical. At yung soul, pupunta rin yan sa grave. Pero ang turo ng mga filosofiya, ng mga philosophers, is hindi namamatay. Yun ang matagal na naging katanggap-tanggap na aral. Di ba? So yun po yung sinasabi ko. Kagaya niyang signs and wonders. Marami pang madadaya. Okay, mga kahanga-hanga, nagmamagic, mayroong mga ganyan. Pero dapat ang pinakamataas na authority natin, mga kapatid, Scripture. Minsan, meron kang karanasan, meron kang naobserbahan. Ano totoo? Yung naobserbahan mo, yung nakita mo, yung experience mo, o yung Scripture? Yan po yan. Yan po ngayon yung struggle. Na dapat yung ating isipan, mataas ang authority, paniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mababawasan ang body natin, yung sabi diyan, mabawasan ang tendency ng galaw ng subconscious mind na relate sa body at mamamayani ang new mind o conscious mind kung kaya palakasin ito sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ng ating pag-aaral last time, parang review. Ephesians 3:16. Saan tayo lumalakas? Paano lumalakas yung ating espiritu? Paano tayo napupuspos? That He would grant you according to the riches of His glory. Para maipagkaloob daw sa atin ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Pag sinabing kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, grabe yun. Spiritual nga lang, pero mas grabe ang espiritu kaysa sa physical, earthly at literal. Bakit? Pag pinag-aralan natin sa Hebrew, ang lahat ng nakikita nanggaling sa hindi nakikita. Nang likhain ng Diyos sa Genesis, ang anumang bagay sa lupa, nag-exist sa lupa, galing sa kanyang salita, hindi nakikita. Spirit, hindi nakikita. So yung mga bagay na nakikita, saan nanggaling? Sa salita ng Diyos. Ganun kabalid, kahalaga, kayaman, katotoo. Kaya kung tawagin po yan, Spirit of Truth.
babaguhin yung isipan mo na mas paniniwalaan mo ang salita niya kaysa sa nakikita mo. Di ba? Kaya yung hamon ni Apostol Pablo, lumalakad kami sa lupang ito, hindi sa mga bagay na nakikita ng mata, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, ang lifestyle, ang pag-iisip ng isang believer, bago na. Separated sa kaisipan ng mga pangkaraniwang tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Kung paanong inihiwalay ni Jesus ang isipan ng mga first century believers, sabi niya, ang mga hentil, ang laman ng kanilang isipan, kung ano yung kakainin, kung ano isusuot, kung ano ang bukas. Diba? Tapos, challenge niya yung mga believer that time na, unahin niyo muna ang aking kaharian. Ang mga hentil yan ang abala. Inihihiwalay na nila yung kanilang isipan. Lalo na tayo ngayon. Dapat mas malaking pagkakaiba ng ating isipan. Although nakikipagkaibigan tayo, nakikisalamuha tayo, pero iba ang isipan ng mga mananampalataya. Yan po yung sanctification, holiness, separation, hiwalay. Anong hiwalay? Yung isip mo. Okay. Bago pa lang ako magpapasimula nito. Napakaganda. 3:16. That He would grant you according to the riches of His glory. Pagkakalooban tayo ng Diyos na ayon sa kanyang kaluwalhatian, kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na to be strengthened with might, na palakasin ng kapangyarihan. So, meron tayong power eh. Kaya lang, hindi focus ng physical, spiritual. To be strengthened with might. Diba? Parang Superman tayo eh. Ang Superman sa atin, yung ating taong panloob. To be strengthened with might by His Spirit. Saan? In the inner man. Sa taong panloob. So, maliwanag ngayon na ang ginawang benefits ng krus, after the cross, yung finished work ni Christ, ang benefits talaga niya, dahil yan ay heavenly, eternal, spiritual, ay ano, sa isang tao ay walang iba kung hindi yung kanyang inner man, yung kanyang taong panloob, especially yung kanyang isipan. Kasi ang tumatanggap ng salita ng Diyos at ang nananampalataya ay yung isipan. Amen. Maliwanag po ba? Makikita natin na ang naging problema talaga at naging ugat ay hindi physical, hindi literal, nung bumagsak si Eva at si Adan. Noong sila'y bumagsak, alam natin sa Genesis, nung kinain nila yung ipinagbabawal. Ano yung ipinagbabawal? Bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ano yon? Knowledge of good and evil. Anong factor sa sangkatauhan natin ang gumagana para para maintindihan mo yung knowledge of good and evil? Mind, isipan. Tingnan ninyo ito. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Ngunit ako'y natatakot, sabi ni Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Korinto, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas, so tinutukoy niya yung Genesis, di ba? Sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Ito yung pinangangamba ni Pablo. Kasi yung gospel kasi that time, hindi agad maintindihan ng mga believers. Kasi nga, press yung revelation. Palaging ganito dapat ang pag-interpret natin. Pupunta ka, kukuhanin mo yung sitwasyon, sirkumstansya. Yung panahon na yon, nung sinasabi yan, ang sirkumstansya, wala pang Bible ng New Covenant, hindi pa kumpleto,
ang isipan nila sanay sa old covenant system, sa law. Tapos, yung katuruan ng patungkol kay Kristo, tapos ang dami pang nagre-reject kay Christ. So, gets nyo? Kaya yun ang pinapangamba ni Pablo. At inihalin tulad niya na kung paano ang pagbagsak ni Eva, ano ang nasira, ano ang napahamak nung si Eva at si Adan ay nadaya nung tusong ahas. Ano? Yung mind, yung isipan. Kasi pag sinabing kinain, naniniwala tayo, hindi yung literal na kinain. Tinanggap. Pinagtiwalaan nila yung knowledge of good and evil. Kaya nakurap yung kanilang isipan, nalason. So, ang nasira, ang napahamak, nung kinain ni Eva ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, walang iba kung hindi ang isipan. So ang issue na dapat i-restore ay yung isip. Kaya malaki ang factor na yung isipan natin ang pinaka-sentro ng ating inner man, at yung ating espiritu. Amen? Amen po ba? Malaki ang factor na yung ating espiritu, yung ating isipan, yung ating conscious mind. Na-defile lang ito or nasira lang ito nung nasa isip niya, nahiwalay sa Diyos dahil meron siyang nalabag, nagkaroon siya ng conscience. Kaya di ba, ang laki nung role ng ating pag-aaral na yung knowledge of good and evil, yung conscience, ito yung nilinis. Purge your conscience. Yung sabi ng Hebrew 9:13 and 14. Sige nga, ang dugo ng mga hayop, ng mga baka, ng mga kambing, at ng mga abo, ng mga iniwisik na, sprinkling the unclean, sanctify it, nililinis, to the purifying of the flesh. Ang nilinis lang yung flesh. Yun yung sistema ng Old Covenant na paghahandog ng mga dugo. Pero yung dugo ni Jesus, pansinin nyo ito magaling, verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. Inoffer niya ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos kasi wala naman siyang kasalanan eh. Anong gagawin ng dugo ni Jesus? Anong lilinisin? Purge. Pag sinabing purge, yan yung parang pinupurga. Anong pinupurga? Anong nililinis? Your conscience. Malinaw yan. From dead works to serve the living God. Ano yung conscience? Yung budhi, nakukonsensya. Dahil alam niya yung mabuti, hindi niya nagawa. Yung masama, na ayaw niyang gawin, siya niyang nagagawa. So yun yung conscience. Kaya nagkaroon ng nalason yung isip na dating malinis na isipan ni Eva at ni Adan nung tinanggap nila yung knowledge of good and evil, yung law. Sumisimbolo po yan sa law. Kasi ang law, nagbibigay ng pagkaalam ng mabuti na dapat mong gawin at masama na dapat huwag mong gawin. At pag nag-violate ka, guilty ka, nakukonsensya ka. Kaya kapag ikaw ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo, malinis na yung konsensya mo. Bakit? Tinapos na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang kapangyarihan ng kasalanan na nananahansalaman, na binigyan ng buhay ng law, na nag-cause ng death. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang ganda. Kaya lang sana makuha ninyo, magiging masaya kayo. Yung joy. Kapag nakapokus lang talaga tayo na ang sinira ng kasalanan ay yung isipan natin. Nagkaroon tayo ng conscience. Guilty feelings. Diba? Nakita nila sila hubad, natakot sila. Pag ikaw ay may guilty, natatakot ka. Pero in the sight of God, pag ikaw ay talagang na kay Kristo, ang malinis na dahil nanampalataya ka sa bisa ng ginawa ng tinarbaho ni Jesus, yung isip mo, yung inward man mo is malaya na sa kasalanan. Freedom. Kung bakit yun ay mayroon ng eternal life at hindi na makokontaminate pa ng power of sin. Kasi niredeem tayo ni Jesus saan? Law, sin, sins, and death. Na-feed ka ng salita ng Diyos. Ang ginamot, ang
Ang niredeemed, yung ating isipan. Inward man, spirit. Hindi itong physical. Talagang ito'y uuwi sa alikabok. Talagang ito ay temporal. At ang ayaw ng Diyos, yung ating isipan ay magkaroon ng eternal death. Ano yung death? Unconscious. Mawawalan ka na ng kaisipang kamalayan. Wala ka nang alam. Totally darkness. Walang alam. Para kang sumingaw lang tapos nawala. Para ka ring hayop. Kung bakit sabi ng Ecclesiastes, ang tao kagaya nilang ng hayop. Nabuhay, kumain, natulog. Pagkatapos, pag dumating ang time, mamamatay, wala na. Hindi ganun ang plano ng Diyos. That's why maintindihan natin na ang kaharian ng Diyos ay eternal life. At ang nagbibigay ng buhay sa ating isipan, sa ating espiritu, kapag tinanggap mo at pinahalagahan mo at nanampalataya ka, ay ang salita ng Diyos. Amen? Ang susi lang, dito tayo po focus.